Nagulat na sinabi ni Li Yunxiao, nagpa-bone reshape ka. Kaya pala napakabilis ng pag-unlad ng iyong kultibasyon. Ang itakwil man lang ang katawan ng tao para lang sa kapangyarihan, sulit ba yun? Natawa ng malakas si Tang Jia, haha. Kapag nakatapak ka na sa 10 direksyon ng realm ng mga Diyos, ang pisikal na katawan ay nagbabago ng libu-libong beses ayon sa kagustuhan. Ano ba ang pagkakaiba ng tao o ng demonyo? Bamantong hininga si Li Yunxiao, ang iyong lakas ng loob at determinasyon ay tunay na karapat-dapat sa aking respeto, ngunit sa paggawang halimaw sa iyong sarili na hindi tao at hindi rin demonyo, kung makakatapak ka pa rin sa realm ng mga Diyos, hindi ba tiyang alamat ng Supreme Realm na ipinasa sa napakaraming taon ay magiging isang malaking katuwaan lamang? Kung katuwaan man ito o hindi, ang aking kamao ang magdedesisyon. Ako ang mabubuhay, ikaw ang mamamatay, yan ang katotohanan. Lumilim ang mukha ni Tang Jia. Agad na sumulpot ang kanyang figura sa harap mismo ni Li Yunxiao habang hinawi ang kanyang patalim sa hangin. Napakabilis. Nagulat si Li Yunxiao. Kahit na nahuhuli ng kanyang divine sense ang mga galaw ng kalaban, ang reaksyon ng kanyang katawan ay bahagyang mabagal. Habang umiiwas siya sa tabi, dumaplis sa kanya ang blade aura. Tumama sa kanyang katawan ang malakas na shockwave, dahilan upang tumalsik siya ng mahigit 10 metro. Umapaw ang demonic aura mula kay Tang Jia. Sa isang malaking hakbang, lumapit siya kay Li Yunxiao at muling humawi pababa. Kumislap ang malamig na liwanag sa kamay ni Li Yunxiao nang lumabas ang Frost Chilling Sword. Nagbanggaan ang dalawang 9th grade 9th artifacts. Ang Frost Energy sa Frost Chilling Sword ay nawasak ng Blade Aura, at si Li Yunxiao ay muling tumalsik pabalik sa sobrang lakas ng kalaban. Bagaman napaatras si Li Yunxiao dahil sa epekto ng salpukan, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kasing hinahon pa rin ng dati. Gumawa ng seal gamit ang isang kamay, isang guhit ng Phoenix Divine Fire ang pumutok mula sa gitna ng kanyang mga kilay, at direktang sumugod kay Tang Jia habang nag-iko ang sigaw ng Phoenix. Bahagyang nag-alala si Tang Jia. Ang apoy na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na sapat na malakas para sunugin ang kanyang katawan. Agad siyang nagpakawala ng ilang blade aura, at ang nagkakasalubong na blade energy ay pumutol sa apoy at gumawa ng vacuum zone. Kahit gaano pa katindi ang iyong mga pamamaraan, ang malaking agwat sa ating kultibasyon ay sapat na para durugin ko ang lahat. Mabilis na gumawa ng mga hand seal si Tang Jia para mag-cast ng mga blade incantation, pinalapot ang mga ito hanggang sa unti-unti nilang naitulak pabalik ang karagatan ng apoy. Malamig na nangutya si Li Yunxiao habang may tornado na unti-unting nabubuo sa kanyang palad. Isang galaw ng dakilang hangin at buhangin ang dumaan sa kalangitan. Saan man dumaan ang mabangis na hangin, marahas na sumabog ang mga apoy, na naging gumugulong na mga alon ng apoy na dumagundong diretso kay Tang Jia. Ano? Raging Rain Crimson Blade. Umapaw ang demonic power, na bumuo ng isang pabilog na barrier na nagprotekta sa kanya sa loob. Mabilis na gumawa ng mga hand seal ang mga kamay ni Li Yunxiao, na agad na nag-eniaya sa fire tornado bilang isang tulalang buwaya, na maliwanag na nag-aapoy tulad ng nagbabagang apoy, habang binubuksan ang malaking bunganga nito at sumalpok sa barrier. Ano bata? Nakaramdam ng lamig sa puso si Tang Jia. Ang titigan ng mga matang iyon ng buwaya ay nagdulot ng panginginig sa kanyang likod, na para bang may isang napakalaking dagwang bibig na bumubukas sa kanyang harap. Nasa mataas na alerto si Tang Jia, pinapanood ang buwaya na sa wakas ay sumalpok sa barrier. Gayunpaman, nakahiga lang ito ng tulala, nakabukas ng malapad ang bibig at kamakawag ang buntot, na mukhang walang anumang panganib. Nabalot ng madilim na linya sa mukha si Li Yunxiao, sa sobrang inis ay halos masuka na siya ng dugo. Tumingin si Tang Jia sa buwayang malapit sa kanya, inaasahang may malaking galaw at nanatiling buong lakas na nagbabantay. Ngunit matapos maghintay ng isang sandali ay nalaman niyang tila mahimbing na natutulog ang buwaya sa kanyang barrier. Nang makita ito, hindi mapigil ang tumawa ni Tang Jia, na nag-iwan kay Li Yunxiao na medyo napahiya. Lumabas ang Dynasty Bell sa kanyang kamay. At isang sinaunang tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw sa ibaba. Sa ilalim ng mga sound wave, ang katawan ng buwaya ay gumalaw at sa wakas ay nagising. Na umaatungal ng malakas bago bumaon ang mga panga nito diretso sa barrier. Ang buong barrier ay agad na nawasak, na nagdulot kay Tang Jia ng malamig na pawis sa gulat.
Habang binubuksan ng buwaya ang napakalaking bibig nito sa pangalawang pagkakataon upang lamunin siya ng buo. Isang malakas na tibok ng puso ang biglang umalingawngaw sa loob ng kanyang katawan, at ang umaagos na demonic aura ay agad na naging isang pares ng mga pakpak. Bahagyang kumislap ang kidlat sa mga pakpak habang agad siyang nakawala mula sa bibig ng buwaya. Nagulat na sinabi ni Li Yunxiao, "Oh, lightning crossing pala." Habang pumapailan lang sa hangin, ang ekspresyon ni Tang Jia ay biglang naging seryoso. Ang mga guhit ng demonic power ay kumalat palabas sa bawat tibok ng kanyang puso, at ang kanyang katawan ay tila patuloy na nagbabago. Sa bawat tibok ng puso na umalingawngaw, ang aura sa kanyang katawan ay tumaas ng ilang antas, hanggang sa pagkatapos ng ika-9 na tibok. Ang kanyang momentum ay ganap na nagbago, at direktang lumampas patungong 3-star Martial Emperor. Ha ha ha, ang ganda ng pakiramdam na ta. Tumawa ng mabangis si Tang Jia at nangutya, "Ito ang aking 9-orifice exquisite heart." Li Yunxiao, nanginginig ka na ba sa takot ngayon? Ang kultibasyon ng isang 3-star Martial Emperor ay dudurog sa iyo na parang aso. Habang nagmamayabang siya, ipinatawag ni Li Yunxiao ang Great Sorrow Cloud Tomb Mirror. Isang sinag ng liwanag ng salamin ang pumutok, na direktang tumama kay Tang Jia at agad na nagpatigas sa nakapaligid na espasyo. Ano? Spatial confinement. Tumaas ang takot sa puso ni Tang Jia. Kahit pumutok ang kanyang demonic power mula sa kanyang katawan, hindi niya kayang sirain ang layer na ito ng spatial lock. Ang walang pakialam na boses ni Li Yunxiao ay lumutang, na nagsasabing, "Ang lakas mo ay talagang nakamamangha, at ang bilis mo ay mahirap hulihin." Ang lahat ng ito ay minsang lumabas kay Wu, ngunit namatay pa rin siya. Bukod dito, nagtataglay siya ng kakayahan na kahit sa pangarap mo ay hindi mo maiisip na maabot. At iyon ay ang spiritual attack. Isang matindi at napakasakit na dusa ang biglang pumutok sa loob ng ulo ni Tang Jia. Tumingala siya sa takot, at nakita lamang ang isang pares ng kulay dugong mga mata na naglalabas ng nakakatakot na liwanag. Gumawa ng sil si Li Yunxiao gamit ang isang kamay, habang ang kanyang bibig ay patuloy na nag-aawit ng mga totoong salita. Ang kulay sa kanyang mga mata ay patuloy na nagbago, at ang paligid ay agad na lumubog sa walang hangganang dilim, habang dahan-dahan niyang binibigkas ang 4 na salita. Shot wall, spectate within. Pinawisan ng malamig si Tang Jia sa takot, na napagtanto na nahulog siya sa isang ilusyon. Sumigaw siya ng paulit-ulit sa takot at galit, "Li Yunxiao, lumabas ka. Lumabas ka ngayon din. Kung may lakas ka ng loob, harapin mo ako ng tapatan." Ang pag-asa sa mga patagang laruan ay walang dapat ipagmalaki kahit manalo ka pa. Kahit gaano siya sumigaw, walang sumagot. Inibaligtad siya ni Li Yunxiao sa ere, na nagpahihiyaw sa kanya ng paulit-ulit habang ang pagkahilo ay dumadaloy sa kanya at ang kanyang kamalayan ay palalim ng palalim. Ibaba ni Li Yunxiao ang isang kamay at hinawakan ang ulo ni Tang Jia. At direktang isinagawa ang soul search upang pilit na basahin ang kanyang mga alaala. Ilang sandali pa, dahil sa pagkaubos ng kanyang mental power, ang divine sense ni Li Yunxiao ay itinaboy ng subconscious ng kalaban, na bumalik sa katotohanan. Ganun pala yun, mahinang naibulalas ni Li Yunxiao. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay ganap na naubos, at hindi niya nabasa ang lahat ng alaala, ngunit nakakuha pa rin siya ng ilang napakagandang impormasyon. Si Xiang nga talaga ang personal na kumilos. Kung siya nga, may tsansa talagang magtagumpay ang isang pagtakas sa kulungan. Bukod pa rito, dahil ang Armillary Sphere ay isang super grade 9th artifact, ang paglabas kay Jiang Ruobing mula sa Red Moon City ng tahimik ay hindi magiging maaira-ara sa kanya. Dahil hindi naglakas loob na manatili pa, agad siyang naging isang guhit ng liwanag at mabilis na lumayo. Nagising si Tang Jia pagkaraan ng isang sandali, na may kaunting pagkalito sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang nabawi ang linaw ng pag-iisip. Nang mapagtanto ang nangyari, nang inag ang buong katawan niya sa galit. Taglay ko ang lakas ng isang 3-star Martial Emperor, ngunit hindi ko lang siya nabigong patayin, nabasa pa niya ang mga alaala sa ulo ko. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti siyang kumalma at malamig na sinabi, "Hindi ko alam kung gaano karami sa aking alaala ang nabasa niya. Kung ang mga gawain ng 4 Extreme Sect ay ganap na mabubunyag sa liwanag, talagang tapos na ang lahat. Ang taong ito ay hindi pwedeng iwang buhay. Kailangan siyang patayin."
Kailangan ko munang makipagkita kay Lord Shang para pag-usapan ang pagpatay sa kanya. Pagkaraang maglakbay ng ilang milya at masigurong naiwan na niya si Tang Jia, ang isip ni Li Yunxiao ay nagsimulang tumakbo sa iba't ibang kaisipan. Mayroong tahimik na pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Shang. Wala sa kanila ang nagbunyag ng Super Grade 9th artifact sa kamay ng isa't-isa sa mga taong labas. Pareho silang matatalinong lalaki na may katulad na karanasan, parehong nahulog mula sa tuktok ng martial path, ang kulang na lang sa kanila ngayon ay oras at mga resources. Ngunit kung hahayaan siyang patuloy na lumago, gumaling pabalik sa peak martial emperor, at ganap na linisin ang Armillary Sphere, sino sa mundong ito ang makakatayo laban sa kanya? Agad na itinakwil ni Li Yunxiao ang ideya na gamitin ang Red Moon City para lipulin si Shang, at nagplanong pumunta muna sa dungeon para siyasatin ang sitwasyon, na mainam na makahanap ng pagkakataong mapatay si Shang kapag hindi nito inaasahan. Ilang sandali pa, sa paggabay ng mga alaala ni Tang Jia at sa mga direksyon na ibinigay ni Zhang Ruobing, nahanap niya ang lokasyon ng dungeon. Nang walang nakitang mga bantay sa paligid, pinalawak ni Li Yunxiao ang kanyang divine sense pababa, ngunit nang makapasok sa kalagitnaan ng lawa, naharangan siya ng isang lakas. Tila ito na nga ang lugar. Nang pababa na siya ng diretso, isang tunog ng bakal ang biglang nagmula sa ibaba. Ang mga kadena ng bakal ay pumutok mula sa lahat ng direksyon sa kalangitan, na agad na bumuo ng isang kulungan na hamarang sa daan sa lahat ng dako. Isang figure ang unti-unting lumabas at malakas na bumigkas, ang dakilang ambisyon na umaabot sa libu-libong taon ay walang halaga sa mga bayani. Ang pagtapak sa loang ito ay walang iiwang daan para bumalik. Kaawa-awa ang mga maling kaluluwa sa ilalim ng patalim ng kulungan, na hindi alam ang kanilang nalalapit na kapahamakan habang ang sakuna ay tumatama. Sinabi ni Li Yunxiao habang may mga madilim na linya sa kanyang mukha, may nagtatangkang pasukin ang kulungan, at nakatayo ka pa rin dyan na nagbabasa ng tula. Mabilis kang bumaba at tumingin. Naglinis ng lalamunan ang lalaki sa pamamagitan ng isang sanggol at sinabi, isang katuwaan. Mula nang may tayo ang Red Moon City Dungeon, wala pang sinuman ang nang-ahas na pasukin ito. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, isang umuungal na dagandong ang biglang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lawa. Napagtanto rin ng lalaki na may masamang nangyayari at agad na sumigaw, sino yan? Tumigil ka. Isang figure ang sumire sa hangin mula sa ibaba at lumitaw sa harap ni Li Yunxiao. Ang tao sa harap ng kanyang mga mata ay si Shang, na nagpakita ng mukha ng pagkagulat at sinabi, "Oh, Li Yunxiao, mabuti ba ang lagay mo kamakailan?" Ang seal sa kamay ng tagapagbantay ay biglang nagbago habang ang mga kadena mula sa lahat ng direksyon ay sumugod, na lumamon kina Shang at Li Yunxiao sa loob. Umasta si Shang na parang hindi niya ito nakita, tsaka nangutya at sinabi, "Ang biyaheng ito ay tila may nakuha na ilang pakinabang. Dahil nandito ka na rin lang, mabuti pang sumama ka na sa akin." Malakas na sumigaw si Li Yunxiao, "Shang, nasaan si Miss Ruobing? Hindi ka lang nang ahas na pasukin ang kulungan, kundi tinangay mo pa si Miss Ruobing, sa tingin mo ba talaga ay wala nang natitira sa Red Moon City?" Nang inig ang katawan ng tagapagbantay habang lumaki ang kanyang mga mata, at sumigaw, "Bata, ano yung sinabi mo?" Mabilis na sinabi ni Li Yunxiao, "Jailer, nasa iisang panig tayo." Ang taong ito ay mula sa Demon Race. Kinuha niya si Miss Zhang Ruobing, at ngayon ang buong Red Moon City ay naghahanap sa kanya. Totoo ba yan? Sumigaw sa gulat ang lalaki, na ang isip ay nasa estado ng kaguluhan. Mabilis siyang sumigaw kay Shang, "Nasaan si Ruan Fengping, na nagbabantay sa kulungan sa ibaba?" Ngumiti si Shang at sinabi, "Ang tinutukoy mo ba ay ang lalaking yun na may sibat? Bumaba ka at tingnan mo para sa iyong sarili." Idinagdag niya ng walang pakialam, "Bukod pa rito, ang mga lubid lang ba ang tanging kakayahan mo?" Ilang sinag ng liwanag ang pumutok mula sa kanyang kamay sa isang sandali, na bawat isa ay tumama sa isang importanteng punto sa mga kid ng bakal, at sumabog ng makadikit. Sa isang pikit mata, ang lahat ng mga kid ng bakal na yun ay nawasak. "Ano?" Nagulat ng husto ang lalaki. Ang mga kaganapan ngayong araw ay ganap na lumabas sa kanyang kontrol. Hindi siya pinansin ni Shang, na tila hindi man lang siya seryosong tinitingnan, at patuloy na nakipag-usap kay Li Yunxiao, "Pag-isipan mong mabuti ang aking alok. Li Yunxiao, humahawak ka ng mga trumpo tulad ko. Nakatakda kang maging isang tao ng kapalaran.
Ang tagapagbantay ay parehong nagulat at nagalit. Ang panggagagawang yun ay nagpaliyab ng isang nagbabagong apoy sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa para gumawa ng kahit ano. Gumawa ng mabilisang desisyon, mabilis siyang tumakas patungo sa ibabaw ng lawa, na sumisigaw ng malakas sa tuktok ng kanyang mga baga para sa mga karagdagang lakas. Dahan-daang tumingin si Shang kay Li Yunxiao, habang may ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "Well, o magpasakop ka sa akin, o mamatay ka." Bumantong hininga ng mahaba si Li Yunxiao. Ang laban na ito ay hindi talaga maiiwasan. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Pakaharap kay Li Yunxiao, hindi naglakas loob si Shang na maging kampante man lang. Ang Armillary Sphere ay unti-unting lumabas, habang ang liwanag ng bituin ay patuloy na dumadaloy sa ibabaw nito. Habang tumitingin si Li Yunxiao pababa dito, naramdaman niya na parang nakatitig siya sa galaksiya ng kalawakan mismo, na halos magdulot sa kanyang isip na mawala ng tuntungan. Nagulat, gumawa siya ng ilang hakbang pabalik. Damang-dama ang napakalakas na presyon na nagmumula kay Shang, sigurado ang kanyang puso na ang taong nasa harap niya ay walang alinlangan na gumaling na pabalik sa Martial Emperor. Hindi rin naglakas loob si Li Yunxiao na maging kampante, habang ang Divine Realm Tablet ay unti-unting lumabas sa kanyang palad. Dalawang super grade 9th artifacts ang sabay na lumutang sa mga kamay ng kanilang mga Panginoon. Ang isang nakatutulig na labanan ay isang hininga na lang ang layo. Nang makita ito, ngumiti si Shang at sinabi, "Ayaw mo bang maranasan ang mundo sa loob ng aking Armillary Sphere?" Malamig na sumagot si Li Yunxiao, "Masyadong mataas ang antas niyan. Natatakot ako na ang larawan ay maging napakaganda para tingnan ko. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng gulo at maakit ang mga tao ng Red Moon City na pumunta rito?"